Magandang araw mga bata! Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Jam, maaari mo bang pangunahan ng ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga mga bata. Kamusta kayo? Kayo ba ay nakakain na ng inyong mga almusal? Mabuti naman kung gano'n. Bago tayo magsimula sa ating magiging talakayan ngayon, tayo muna ay magkakaroon ng isang maikling pampasigla. Pamilyar ba kayo sa kantang Ikaw, Ako, Tayo'y Isang Komunidad? Siguro ang ilan sa inyo ay alam ito at ang ilan naman ay maaaring hindi pa. Ganito ang gagawin natin. Ako muna ang kakanta at sasayaw, sa pangalawang ulit ay sabay-sabay tayo, at sa huli ay kayo naman. Handa na ba ang lahat? Ikaw, ako, tayo'y isang komunidad, tayo'y isang komunidad. Mahusay! Palakpakan natin ang ating mga sarili. Maaari na kayong maupo, ayusin ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga papel sa sahig. Ngayon, naaalala niyo pa ba ang huli nating tinalakay? Mabuti. Ano nga ba ang huling aralin na tinalakay natin, Jam? Okay, tungkol sa mga responsibilidad sa komunidad. Ano pa? Jara? Tungkol sa mga taong bumubuo ng komunidad. Mahusay. At nakakatuwa dahil naaalala niyo pa ang ating mga nakaraang aralin. Ano naman ang natutunan ninyo sa araling iyon? Sam? Na dapat tayo tumulong sa komunidad. Ano pa? Kayla? Mayroon tayong mga tungkulin bilang kasapi. Tama, dahil bilang kasapi ng komunidad, mayroon tayong mga tungkulin at responsibilidad na dapat gampanan upang maging maayos at masaya ang ating pamayanan. At ngayon, magsisimula tayo sa ating panibagong aralin, pero bago iyan, babasahin muna natin ang ating pamantayang nilalaman. Ang pamantayan sa pagganap, kasanayang pampagkatuto, at ang layunin sa pagkatuto. Okay, may tanong ako. Ano ang inyong napansin sa aktibidad na ginawa natin kanina? Sa kantang Ako, Ikaw, Tayo'y Isang Komunidad. Ano kaya ang ipinapahiwatig ng kantang iyon? Jam? Okay, tungkol ito sa komunidad. Ano pa, Jara? Okay, ipinapakita nito na magkakasama tayo bilang isang pangkat. Mahusay. At tama kayo kasi ang kantang iyon ay nagpapahiwatig na ang bawat isa ay mahalagang bahagi ng komunidad at kapag tayo ay nagkakaisa at nagtutulungan, mas nagiging maganda at maayos ang ating pamayanan. Ngayon, dadako na tayo sa pagpundok. Magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain na tinatawag nating Kapwa Cups Pyramid Game. Hahatiin ko kayo sa 5 grupo, katulad ng nakaraang groupings natin sa asignaturang ito. Naaalala niyo pa ba kung sino ang mga kagrupo ninyo? Mahusay kung ganon. Bawat grupo ay may 6 na plastic cups, isang rubber band at tali para sa bawat membro. Ang gagawin ninyo ay ikabit ang tig-iisang tali ng membro sa rubber band. Hindi maaaring hawakan ng sino man ang mga baso gamit ang kamay. Gamit lamang ang tali at rubber band, ayusin ang mga baso para makabuo ng pyramid. 3 ang nasa pinakamababa, 2 ang nasa gitna at 1 lang ang nasa pinakataas. Ang bawat grupo ay may 1 minuto upang buuin ang pyramid. Bago tayo magsimula, may ipapakita muna akong maikling video kung paano ito gawin. Simple. The team needs to use the rubber band to stack all the cups. Okay. Ganon lamang ang inyong gagawin. Okay? Pumunta muna kayo sa mga kagrupo ninyo. At ang unang pangkat doon sa kanang likuran, ang ikalawang pangkat dito sa kanang harap, ang ikatlong pangkat doon sa kaliwang likuran, at ang ikaapat naman dito sa kaliwang harapan, at ang huling pangkat ay dito sa gitna. Pagdating ninyo sa inyong grupo, pumuo kayo ng bilog. Pagbilang ko ng 10, mabilis ngunit maayos kayong lilipat. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Handa na ba ang lahat? Ang 1 minuto ninyo ay magsisimula ngayon. Okay, tapos na ang inyong 1 minuto. Nakabuo ba ang lahat ng pyramid?
Okay, may ibang pangkat na hindi nakabuo at may iilang pangkat ang nakabuo ng pyramid. Okay lang yan. Hindi mahalaga kung hindi natapos. Ang mahalaga ay sinubukan ninyo at nagtulungan kayo bilang isang grupo. Okay? Ngayon, sino ang unang pangkat na ang unang nakatapos? Ang unang pangkat. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, palakpakan din natin ang lahat ng grupo dahil lahat kayo ay nagsikap. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, maayos na muna nating ibalik ang ating mga upuan at maupo ng maayos. Tahimik lang po tayo at makinig sa mga katanungan tungkol sa ating ginawa. Unang katanungan, ano ang naging susi upang makamit ninyo ang inyong layunin? Okay, tanungin natin ang unang pangkat kasi sila yung unang natapos. Okay, unang pangkat, ano ang naging susi upang makamit ninyo ang inyong layunin? Okay, sabi ng unang pangkat, sila ay nagtulungan, nakipag-usap sa kagrupo, at may nag-lead sa kanila. Sino yung nag-lead sa inyo? Si Jam. Okay, tama. Kasi kapag nagtutulungan at nakikinig tayo, mas madali nating nakakamit ang ating layunin. Okay, sa pangalawang tanong, ano ang nangyari nang hindi kayo nagkaunawaan o sabay-sabay kumilos? Okay, Kayla, nagkagulo. Sam, okay, nahulog ang baso. Ano pa? Jara, okay, natagalan kayo. Oo, mahirap talagang kumilos kung kanya-kanya at walang koordinasyon. Tama ba? Okay, talagang mas maganda kapag may maayos na pagsasamahan. At ang huling tanong, paano ninyo maihahambing ang gawaing ito sa tunay na sitwasyon ng ating komunidad? Okay, Jam? Dapat ding magtulungan sa komunidad. Jara? Okay, kailangan magkaunawaan para sa kaayusan. Okay, huli. John Mark, mas mabilis matapos ang gawain kung sama-sama. Tama. Tulad ng ginawa natin kanina, lahat tayo ay may bahagi at may maiaambag sa komunidad. Tama ba? Okay. Kapag may pagkakaisa at pakikipagkapwa, mas nagiging maayos at masaya ang pamayanan natin. At dahil dyan, mas mauunawaan natin ang ating panibagong aralin ngayong araw, ang pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Dahil walang komunidad na magiging masagana at payapa kung walang pagtutulungan at pagmamalasakit sa kapwa. Okay, dadako na tayo sa pagpanganda. Kapag sinasabing pakikipagkapwa, ano kaya ang naiisip ninyo? Okay, Charis. Okay, pakikitungo sa ibang tao. Ano pa? Jara? Okay, sabi ni Jara, pagtulong sa kapwa. Tama, dahil ang pakikipagkapwa ay ang pagtrato sa kapwa bilang kapantay at pakikitungo ng may paggalang, malasakit at pagtutulungan. Ibig sabihin, lahat tayo, bata man o matanda, mayaman man o mahirap, ay magkakapantay bilang tao. Walang mas mataas, walang mas mababa. Lahat ay dapat igalang, dapat pakinggan at tulungan kapag nangangailangan. Ayun, isipin nyo, paano ninyo maipapakita ang pakikipagkapwa sa inyong pang-araw-araw na buhay? Okay, Sam. Okay, sabi ni Sam, pagtulong sa kaklase na nahihirapan. Tama, ano pa? Glyza, pagpapahiram ng gamit sa kaibigan. Tama, kahit simpleng pagbati ng magandang umaga, pagtulong sa kaklase o paggalang sa nakakatanda, lahat yan ay paraan ng pakikipagkapwa. Hindi kailangan malaki ang ginagawa, ang mahalaga ay bukal sa loob at may malasakit. Dahil sa tunay na buhay, mahalaga ang pakikipagkapwa dahil dito nabubuo ang tiwala, respeto, at pagkakaisa sa loob ng isang komunidad. Kung marunong tayong makipagkapwa, mas nagiging magaan ang buhay ng bawat isa. Tama ba? Mas nagkakaroon ng kaayusan, kapayapaan at pagmamahalan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pakikibahagi sa komunidad. Ano naman kaya ang ibig sabihin nito? Okay? Ano sa tingin nyo? Kay John Mark, pagtulong sa mga gawain sa barangay. Ano pa? Charis, paglinis ng paligid. Tama, dahil ang pakikibahagi sa komunidad ay ang aktibong pakikilahok sa mga gawain at layuning pamayanan para sa kabutihan ng lahat. Tandaan niyo ha,
para sa kabutihan ng lahat. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta nakatira sa komunidad, nakikilahok din tayo sa mga gawain para maging maayos, malinis at masaya ang ating paligid. Ngayon mga bata, sa tingin ninyo, paano tayo makikibahagi sa ating komunidad? Okay, Kayla, kay tumutulong sa paglilinis ng bakuran o kalye? Ano pa? John Mark? Sumusunod sa mga alituntunin ng barangay. Okay, isa pa. Jam? Nagbibigay ng donasyon kapag may nangangailangan. Tama lahat iyon. Kahit bata pa kayo, may nagagawa na kayo para makatulong sa inyong komunidad. Dahil sa tunay na buhay, kapag lahat ng tao sa komunidad ay nakikibahagi, nagiging maayos, ligtas, at masayang tirahan ang ating pamayanan. Kaya tandaan niyo nga na kahit maliit na tulong lang, malaki na ang nagiging epekto nun kapag ginagawa ito ng may puso at malasakit. Ngayon, tingnan natin ang ilang halimbawa sa pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Okay? Okay, anong nakikita niyo sa mga larawang ito? Okay, pagtulong sa kapwa. 'Di ba? Nakikita niyo sa picture, sa litrato, tinutulungan ng bata yung matanda sa pagpulot ng mga nahulog na mga gamit niya. Okay? Sino sa inyo ang tumutulong sa kaklase kapag may nahuhulog na gamit? Okay, lahat kayo. Okay, sunod na halimbawa. Anong nakikita niyo sa litrato? Okay, pagtulong sa pagtatanim. Kapag tumutulong tayo sa pagtatanim upang aalagas ng halaman, napapangalagaan natin ang ating kalikasan. Okay, sino dito sa inyo tumutulong magdilig ng halaman sa bahay? Okay, halos kayo. Yung iba dito walang halaman sa bahay. Okay, sunod. Ano nakikita niyo sa larawan? Pag-donate sa mga nangangailangan. Okay, halimbawa kapag may sakuna o bagyo o katulad ng lindol, nag-aambag tayo ng lumang damit o pagkain na gagamit o pagkain na maaari nating ibigay sa mga nangangailangan. Okay? Isa na yung paraan sa pagtulong sa mga taong nahihirapan. Kayo ba, nakapagbigay na ba kayo ng mga damit o laruan sa iba? Okay. Mabuti naman kung ganun. Nung lumindol doon sa norte ng Cebu, nakapagbigay ba kayo ng mga damit o pagkain? Okay lang kung wala. Kahit yung pagdarasal niyo sa kanila ay okay na yun, hindi ba? Tama? Okay. Pang-apat na halimbawa, ano yung nakikita niyo sa larawan? Okay, pagtulong sa paglinis sa kapaligiran. Kapag nagwawalis or naglilinis tayo ng bakuran o sumasali sa clean-up drive, ipinapakita na natin na mahal natin ang ating komunidad. Okay? Ano ang ginagawa ninyo kapag upang mapanatili ang malinis ang paligid ninyo? Okay, nagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Ano pa? Sam? Tumutulong sa pagwawalis. Tama. Okay, kalimang halimbawa. Ano nakikita nyo sa larawan? Okay, pagtulong sa guro kapag may dinadalang libro. Simpleng paraan ito ng paggalang at pagtulong sa kapwa, hindi ba? No, kahit hindi guro, kahit yung kapitbahay nyo o yung kapatid nyo o yung magulang nyo, isa na tong simpleng paraan ng pagpapakita natin ng paggalang at pagtulong sa kapwa. Okay? Ika-anim na halimbawa, ano nakikita ninyo sa larawan? Okay, pagsunod sa alituntunin. Okay? Kapag sumusunod tayo sa mga patakaran, tulad ng hindi pagtawid sa maling tawiran o paggalang sa matatanda, or nakakatulong na tayo noon para maging ligtas ang lahat. At isa din yung paraan upang maipakita natin sa mga otoridad ang ating paggalang sa kanila. Okay? Anong alintuntunin ang lagi ninyong sinusunod sa paaralan? Sam? Okay, hindi lumalabas ng walang pahintulot. Okay, tama. Yang huling halimbawa, ano nakikita nyo sa larawan? Pagtapon ng basura sa tamang basurahan. Okay, di ba simple lang ito pero napakahalaga. Kapag ginagawa ito ng lahat, nagiging malinis, mabango at maganda ang ating komunidad. Kaya tandaan ninyo mga bata, ang pakikipagkapwa at pakikipagbahagi ay hindi lang mga salita, kundi gawain
gawain na ginagawa natin araw-araw, di ba? Sa paaralan, sa bahay, at sa ating barangay. Okay? Ayun, sagutin natin ang iilang tanong. Bakit mahalaga ang pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad? Okay, Jam? Okay, sabi ni Jam para magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan sa komunidad. Okay, John Mark? Dahil nakakatulong ito para maging magaan ang buhay ng bawat isa. Tama. Okay, sa ikalawang tanong, paano ninyo maipapakita ang mga ito sa inyong araw-araw na buhay? Ano yung iilang halimbawa na maaari niyong gawin sa araw-araw na buhay? Okay, Kayla. Okay, sabi ni Kayla, pagtulong sa kaklase at magulang. Ano pa? Charis, paggalang sa mga nakakatanda. Okay, isa pa, Ira, pagtapon ng basura sa tamang basurahan. Okay, lahat yun ay halimbawa ng pagpapakita ng pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Okay, ano ang mangyayari kung lahat ay marunong magtulungan at magpakita ng malasakit sa kapwa? Okay, Gleisa, magiging maayos, malinis at masaya ang komunidad. Tama. Ano pa? Maria Kayla, walang away at lahat ay nagkakaisa. Siyempre, mas pipiliin natin yung komunidad na mas payapa at walang nag-aaway. Tama ba? Oo, tama. Kasi, alam ninyo, tuwing natututo tayo makipagkapwa at makibahagi sa komunidad, hindi lang tayo basta natututo ng aralin sa paaralan. Natututo rin tayo na maging mabuting mamamayan. Iyan ang tunay na dekalidad na edukasyon. Ang edukasyon ay hindi lamang para sa talino, kundi para rin sa ating puso at ugali. Kapag marunong tayong rumispeto, pagmalasakit at makipagtulungan, mas nagiging maganda at mapayapa ang ating paaralan at komunidad. Okay? Yan ang uri ng pagkatuto na tumutulong magpabuti hindi lang sa sarili natin, kundi sa buong lipunan. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Wala po ba tayong mga paglilinaw? Okay. Ngayon, subukan nating ilapat ang ating mga natutuhan sa isang maikling gawain para makita kung paano talaga natin maipapakita ang pakikipagkapwa at pakikibahagi sa ating komunidad. Okay? Punta naman tayo sa pag-practice. Okay? Magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Magsasagawa kayo ng dula-dulaan, nagpapakita ng iba't ibang paraan kung paano natin maipapakita ang pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Okay, maaaring tungkol ito sa pagtulong sa kapitbahay, pagtatanim ng puno, paglilinis, okay? Narito naman ang ating pamantayan sa dula-dulaan. Nilalaman, 40 puntos. Pagganap, 30 puntos. Kooperasyon ng grupo, 20 puntos. At pagpapahayag, 10 puntos. Okay? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para magplano at magsimula. Okay? Sige, maaari na ninyong simulan. Okay. Ngayon ay dumating na ang inaabangang bahagi ng aralin natin, ang pagsundayag. Ipapakita ninyo ngayon ang dula-dula ang inyong inihanda tungkol sa pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Okay? Siguraduhin natin na ang bawat isa ay aktibong nakilahok at nagpapakita ng pagtutulungan sa inyong grupo. Okay? Upang patas ang pagkakataon ng lahat, pipili tayo ng sapalaran sa pagkakasunod ng mga grupo. Okay? Tingnan natin. Okay, ang ikatlong grupo, ang unang magtatanghal. Ang unang grupo, ang ikalawang magtatanghal. At ang ikalawang grupo, ang ikatlong magtatanghal. Ang ikalimang grupo, ang ikaapat na magtatanghal. At ang ikaapat na grupo, ang huling magtatanghal. Handa na ba ang unang grupo? Okay, sige, palakpakan natin sila. Okay, natapos din ang ating mga pagtatanghal. Natapos din ang lahat ng pagtatanghal at ang gagaling ninyong lahat. Okay, palakpakan muna natin ang bawat grupo. Ngayon, bumalik muna kayo sa kanya-kanya ninyong pangkat. Okay, pag-usapan natin sandali ang inyong mga napansin at natutuhan mula sa ipinakitang dula-dulaan ng bawat grupo. Okay, maaari kayong magbigay ng papuri o puna sa maayos at magalang na paraan. Ang tandaan, ang layunin natin ito ay
matututo tayo, hindi manlait. Okay? Ang unang pangkat, ano ang natutunan o napansin ninyo sa ikatlong pangkat? Sa presentasyon ng ikatlong pangkat? Okay. Sabi ng unang pangkat, magaling silang magtulungan at tinulungan nila ang kaklaseng nahihirapan. Tama, kasi sa dula-dulaan ng ikatlong pangkat, ipinakita roon na tinutulungan nila ang kanilang kaklaseng na may kapansanan. Totoo yan, ano? Okay, ikalawang pangkat, ano naman ang napansin ninyo sa pagtatanghal ng unang pangkat? Okay, sabi ng ikalawang pangkat nagustuhan nila kasi tumulong sila sa panahon ng baha. Tama, dahil ipinakita ng unang pangkat na handa silang tumulong kahit sa mahirap na sitwasyon. Tama ba? Okay. Ang ikatlong pangkat, ano naman ang masasabi ninyo sa pagtatanghal ng ikalawang pangkat? Okay, sabi ng ikatlong pangkat, maayos silang nagtulungan at nagtapon ng basura sa tamang lugar. Okay, magandang obserbasyon dahil iyan yung ipinakita nila, di ba? Iyan yung ang tunay na pakikibahagi sa paaralan. Okay? Ikaapat na pangkat, ano naman ang napansin ninyo sa ikalimang pangkat? Okay, masaya silang nagtulungan sa pagtatanim. Di ba yung pagtatanghal ng ikalimang pangkat ay tungkol sa pagtatanim, tama? Kapag nagtutulungan, nagiging maganda at madali ang resulta. Di ba? Tulad ng mga tinanim ng ika-limang pangkat kanina. Okay, ikalimang pangkat, ano naman ang masasabi ninyo sa pagtatanghal sa ikaapat na pangkat? Okay, matulungin sila sa matanda at magalang. Okay, ipinakita nila ang paggalang at pagtulong sa nakakatanda, 'di ba? 'Yun yung ipinakita nila. Okay? Ito ay isang mabuting halimbawa ng pagkikipagkapwa. Okay, mahusay. Ngayon, ako naman ang magbibigay ng komento. Okay, unang-una sa lahat, ang gagaling ninyo sa inyong mga dula-dulaan. Nakita ko kung paano ninyo ipinakita ang pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Diba? May pagtutulungan, may malasakit, at higit sa lahat, may respeto sa isa't isa. Okay? Palakpakan natin ang lahat ng grupo. Okay? Lahat kayo ay nagpakita ng galing at pagkakaisa, kaya saludo ako sa inyo. Pero, may pero. Sa susunod na pagtatanghal, may iilang bagay tayong pwede nating pagbutihin pa, no? Unang-una, lakasan pa natin ang ating mga boses para marinig ng lahat, lalong-lalo ng mga tao nasa likod. Okay? Lakasan pa natin ang ating mga boses. At pangalawa, iwasan ang pagtawa habang nagsasadula para mas malinaw at makatotohanan talaga ang mensahe na gusto niyong ipahiwatig sa inyong pagsasadula. May nakikita ba kayong mga artista sa TV na tumatawa kapag nagsasadula sila? Hindi ba? Wala. Pero, bukod dyan, napakahusay ninyo sa pagganap at pakikipagtulungan sa inyong mga kagrupo. Yan ang tunay na diwa ng ating aralin, ang pagtutulungan at pagmamalasakit sa kapwa. At yung mga ipinakita ninyo kanina, nakita rin natin na ang mga magagandang asal doon. Una, ang paggalang, hindi ba? Sa paraan ng pakikipagtungo ninyo sa kapwa. Ang pangalawa, pagkakaisa, nagtutulungan kayo bilang isang grupo. Pangatlo, mapagmalasakit sa pagtulong sa mga nangangailangan. Tama? Okay, at ang huli, ang pagkamakabayan. Dahil sa simpleng paraan, nakikibahagi kayo sa pagpapaganda at pag-unlad ng ating komunidad. Okay, kaya naman tunay na kayo ay mga batang handa maging mabuting kasapi ng komunidad. Okay. Ngayon, mga bata, subukin naman natin kung gaano ninyo naunawaan ang ating aralin ngayong araw. Okay? Tayo na ay magkakaroon ng isang pagtataya. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at bilugan ang titik ng tamang sagot. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ang 5 tanong. Ibig sabihin, meron kayong 1 minuto para sagutan ang isang tanong. Okay? May mga paglilinaw pa ba bago tayo magsimula sa pagtataya? Kung wala na, maaari na kayong magsimula. Okay, tapos na ang inyong 5 minuto mga bata. Okay? Bago tayo magtapos, may kaunting paalala ako para sa ating susunod na klase. Okay? Okay. Dalhin ang mga sumusunod na kagamitan sa ating susunod na klase. Unang-una, short bond paper, construction paper, mga pangkulay, ruler o panukat, gunting, at lapis. Okay, mga kagamitang ito ay kailangan natin upang para sa ating gawain sa susunod na klase. Okay? Magdala kayo ng mga sumusunod ha. Okay.
Sa pagtatapos natin, lagi niyong tandaan mga bata na ang pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad ay hindi lang basta pagtulong, ito ay tungkol din sa pagpapakita ng malasakit at pagmamahal sa iba. Diba? Tungkol sa tuwing tayo ay nakikilahok sa mga gawain sa ating komunidad, nagiging daan tayo para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan ng bawat isa. Kahit maliit lang ang mga kabutihan ng ginagawa natin, malaki na ang naidudulot nito sa ikabubuti ng ating pamayanan. Okay? Kaya ipagpatuloy ninyo ang inyong pagiging mabuti, matulungin, magalang at may malasakit dahil iyan ang katangian ng isang tunay na Pilipino. Ang taong may pusong handang tumulong at makiisa sa kapwa. Okay, may paglilinaw pa ba sa ating talakayan ngayong araw? Kung wala na, yun lamang at paalam at salamat mga bata. Okay, bye-bye!